Magandang araw mga Lods. Yun, gaya ng sabi ko nung nakaraang vlog natin, dahil nabitin tayo, tatapik natin ngayon yung tamang pagbe-breed mga Lods para maging successful tayo sa pagbe-breed mga idol. Ayan ang ating itatapik ngayon. Let it, bang, bang. Magandang umagang maulan mga Lods. Ayan, maulan na naman. Ayan mga Lods, gaya ng ating nabiting topic nung nakaraan, ang itatopic natin o pag-uusapan natin ngayon yung patungkol sa tamang pagbe-breeding mga Lods, o pagbe-breed ng mga alaga. Total ito, na topic ko na, pero alang-alang sa mga bago, mga Lods. Nilalagyan natin uli ng kumbaga, binabalik, kumbaga. Tapos, siguro, may madadagdag, gano'n. Kaya yun, mga Lods, ang natin, paano ba ang tamang pag-breed? Yan ang ating itatopic ngayon, mga idol. O, paano nga ba yung tamang pag-breed? So, siyempre, dapat meron kang cage. Diba? May cage ka. Yung tama, kung pwede, double cage. Tapos, nest box. Mga Lods. Patukaan. Mineral block. O cattle bone. Ayan. Sabihin, madaling salita. Kumpletuhin mo yon yung lagayan ng ibon. Tapos, siyempre, pares ng ibon. Ayan, huwag ka ng pares ng ibon. Tapos, dapat nasa edad. O, ano yung mga tamang edad ng ibon, mga Lods? Kung bago ka pa lang, mag-aalaga ng ibon. Kasi depende yan, mga Lods, sa nag-aalaga. Kung mahilig ka talaga sa ibon, totally, siya, kay bata yan, kay matanda, walang problema sa'yo kung mahilig ka sa ibon. Pero kung halimbawa, kung ang direktang tanong ano ang tamang edad ng pagbe-breed? Kung halimbawa, bago ka pa lang, kung gusto mo, bumili ka ng yung matured. Mga ilang buwan yung tamang edad. Ang tamang edad 8 buwan hanggang 10. Yan ang tamang edad ng pagbe-breed ng mga kids, mga Lods. Kumbaga, 8 to 10 months, mature na. So, hanggat maaari, mas may edad ng konti yung kak. Para at least marunong. Kasi pag bata yung kak, walang mangyayari. Kasi bata kumbaga, hindi pa marunong mag-shoot masyado yun, Lods. Kumbaga sa basketball. Di ba, no? Alam natin yan, tayo mga lalaki, pag bata pa, di ba, no? Ngayon, ganito yan, mga idol. Joke lang yung mga Lods, seryosohin nyo. Ganito yan. So, ang tamang pagbe-breed, kung ang usapan kids, dapat 8 to 10 months. Kung ako yung tatanungin nyo, kunin nyo 10 months. Pero kung halimbawa nabili nyo 7 months pa lang so pwede na rin yun pero hanggat maaari lagyan mo muna ng partisyon, pag-iwalayin mo, kumbaga para lang silang magkapit bahay. Kaya ang pinapayo ko double cage pwede mo lang ilagay yung nest box, nandun yung babae. Tapos, yung lalaki naman nasa kabila. May pagitan yun, mga Lods. So, ngayon, magliligawan yan. Ilagay mo sa isang lugar na, gaya ang lagi ko sinasabi, na hindi silang maistorbo. Ngayon, magliligawan yun, mga Lods. So, paabutin mo ng kung 7 months mo nabili, ayon sa pinagbilan mo, antay ka pa kahit mga 2 months. Mag 9 months man lang. Yun. Pag naka 9 months na yan, kumbaga atat na yan, mga Lods. Tsaka mo tanggalin yung partition.
Di ba may double kits na may partitionan, yung bubunutin mo lang. Oh. Maniwala ka, Lods, salpo ka na agad dyan. Di ba, no? Kasi, nasabik sila. Yan yung pinaka-the best na pagpapares ng mga kits. Sakits lang tayo, mga Lods, ha? Pero effective din to sa ibang ibon, eh. Pero mas effective to sa kits. So, yun yung tamang-tama. Kumbaga, si Kak, buo na yung shell. Parang gano'n, mga Lods. Kumbaga sabi nga sa colloquial na mga biro ng matatanda, buo na yung kuko tsaka daliri, parang gano'n. So yun, pag kinalas mo yung partitionan, mga Lods, ano ka agad dyan? Kumbaga salpo ka na agad dyan, mga Lods. Sabi, walang masasayang na panahon. Kasi pag mature mong pinagpares yan, kumbaga sa buo na yung bahay itlog niyan eh. Ganap na kumbaga kasi matured na. Ganun din yung lalaki, yung similya niyan, ganap na rin yan. Both side kumbaga. So pag pinagsalpukan mo na yan, kinalas mo na yung partition, ayun. So sure ball yun, fertile agad yun, mga Lods. Yan yung Pero yung tandaan nyo, pag bago ka pa lang, dapat kumpleto. May mineral block or cattle bone. Tapos, pinagugulay mo. Yung inuminan, laging malinis. Yan. Pakainan, tama lang. Kumbaga, isang ispok lang. Alam mo yung gatas ng bata. Yung takalan, yan. Isang ganun lang. Ano na yun? Paris na yun. Ganun ang pagpaparis o pagpapakain pa sa mga pinagpaparis mo, mga Lods. So yun, maniwala kayo mga idol. Pag yan umitlog, bayaan nyo lang. Kumbaga, doon nyo gamitin yung sense muna. Pakiramdam, huwag ka muna sisilip, tiisin mo. Kasi nakikita mo ba, pumapasok na sa nest box. Bayaan mo lang. Kasi automatic yun, iitlog na kagad dyan eh. So bayaan mo. Ngayon, pag halimbawa, medyo sanay na sa'yo yung yun, medyo pagsilip mo, hanggat maaari, every other day lang o kaya every 4 days, ganun. Kasi nga, kung nabili mo yan, 7 months na. Kumbaga, hindi ka kilala ng ibon mo, mga Lods. Yun. Kaya, pagsilip mo, alalay lang. Hanggat maaari nga, wag eh. Kung kaya mo siyang tiisin na walang silip-silip hanggang sa may marinig ka ng umiyak, mga Lods. May umuha na dyan na sisiw. Yun, mga Lods, mga inakay. Yun ang tama pagpapares sa sa mga kids nasa tamang edad. Kaya yun, hindi ka mababasyo, panigurado yun. Siguro sa mga 20 tao na gagawa ng ganyan, baka may sumablay lang isa pero palagay ko wala. Siguro out of 100 na gumawa ng gano'n, baka isa, dalawa, gano'n. Diba? Napaka-minimal lang. Tanong nyo man sa mga veterans. Gano'n ang tamang pagpapares, mga Lods. At saka dapat, tama rin yung pagpapakain mo. Mamaya, excited ka, bigay ka ng pagkain. Ako, wag. Magkakasapola yung hen mo. Hindi makakaitlog yan, baka ikamatay pa niya. Ganon. Dapat, pag pinagbe-breed mo yan, reduce mo sa pagkain. Ganon yung tamang mga Lods. Siguro, di ba rin pagulay-gulay yan? Kasi gulay, madaling matunaw yan Tsaka wag rin masyado kasi siguro 3 beses. Kung talagang, kasi pag konti lang yung alaga mo, malakas ka magpakain Magpadamo ka o gulay, 3 times, gano'n. Sa Lunes sa Linggo o 2 times. Ganun lang, mga Lods, ang simpleng pag-breed. Yung tamang pag-breed ng mga alaga. Yan, sana yung nagtatanong sa akin sa chat na-solve ka na, Lods. Yan na kayo kasi hindi ako mahiling minsan magtanda ng pangalan. Maliban na ako, talagang nailista ko. Yun yung sagot ko sa iyo, Lods. Ngayon, ulitin ko ulit. Pasensya na kahapon doon sa
nabanggit ko kasi pinapasok tayo mga lods na mga pirated. Pero hindi na natin papansinin masyado yon. Totally, minsan inaalis ko yung mga comment nila. Di ba? Nagko-comment, ganyan yung mga comment. Kumbaga sa namamasok ng ibang inaano ko yun. Nire-remove ko agad yun. Kaya minsan hindi nyo na nakikita mga lods. Di ba? May pang-edit yung YouTube sa studio. Tinatanggal ko yun. Minsan, pag talagang makulit, binablock ko na yun mga lods. Inaano ko. Yung hindi na siya makapenetrate. Pero bihira naman tayo mag-block. Puro remove lang. Naibablock ko yung iba minsan sa chat. Yung pwede silang i-block. Pero dito sa YouTube, puro remove lang mga lods. Ayun mga lods. Yun yung sagot ko doon sa nagtatanong. Tapos, naalala ko pala mga lods, yung may nagsasabi rin kung kailan ako magpapa-raffle. Nasa inyo yung mga lods, kung gusto nyo agahan yung maghulog, pwede naman, agahan nyo. Pwede yun. Kaya lang, hindi pa tayo magbobola. Di ba, no? Pero at least, kung kayo nakapondo na, pwede naman nyo. Kasi sa totoo lang, meron ng loads natin na may pondo, dalawang slots. So, ganun lang mga loads. Yan yung kung kasi kung ako lang kasi tatanungin, gusto ko munang pababain lahat yung mga hinakay natin na paparating. Totally, na sila mga loads? 23 na sila, kaya at patuloy pa yun mga loads. Hindi pa tapos yung pisaan. Nagkakapisaan pa mga lods. Kaya abang-abangan natin. Ngayon, pag yan ay naipaba ko, hindi man siguro lahat kasi hindi naman sabay-sabay yun. Tsaka tayo mag-a-announce uli ng raffle mga idol. So may choice kayo tuloy na mamili. Di ba, no? Ganun lang. Pati yung yung mga gustong mag-avail ng natin. Parang apartment, mag-avail. Mga lods, yung gustong kumuha ng mga kits natin. Punta kayo sa siguro mag-comment kayo dyan. Sabihin mo na lang, lods, location, yun na lang ang code natin. Tapos punta kayo doon sa messenger, doon na lang tayo mag-usap. Huwag na dyan sa kasi nangyayari, Kaya siguro yung ibang yung ibang kausap ko, ang lalaki pa ng kinukuha Siguro kaya yung iba hindi na bumabalik. Wala lang, nagtanong na, tapos wala na. Malamang ganun ang nangyari mga lods. Kaya ingat tayo sa mga gano'n kasi wala, yung tingin ko sa mga ganyan hindi marunong sa gumawa ng sariling diskarte. Diskarte ng iba yung ginagamit para kumita. Masama yan lods. Kaya kayo sinasabihan ko kayo mga idol, tigilan nyo yan, wala kayong yan. Kung pamilyado kayo, hindi tama yung pakakain mo sa pamilya mo yan, ako po. Hindi maganda yan. Kumbaga sa pag-iibon, lalo na sakit, hindi naman kalakihan ng yan kita dyan buburautin mo pa pambihira ka. Anong klaseng people ka, di ba, no? Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yan idol. Hindi tamang totally hindi lang isa to mga lods Yung iba pasimple lang pero pag in-stock mo yung yung mga account nila kung teteng mga veterano mag-iibon tapos tatanong-tanong sa'yo inaano ka lang nun, kumbaga kinukuha lang niya yung mo, pati yung mga kliyente natin yan, ganun lang yung mga gawain ng mga tao na yan. Kaya mga lods, ingat kayo sa mga ganyan. Baka mamaya matsambahan nyo yun yung alam mo yun, makakumita lang, bibigyan ka, may sakit, may tamang ibon, yan ang yun. Baka mabiktima kayo ng mga ganyan. Sa atin mga lods, hindi ganun. Totally ang ibon, magtai lang na konti. Inihiwalay ko na yan minomonitor ko na yan mga idol. Tapos pag nakita ko na parang tingin ko parang may kuto-kuto na although bihira yan mga lods kasi regular tayong nag-i-spray
Kaya walang masyadong ano. Total, hindi ko na sinasabing walang kuto yung ibon kasi kalokohan naman yon. Pero, hindi ganun ka ano. Sabihin, may kuto nga siguro, isa, dalawa, ganyan. Kasi pagkukuto ng ibon, normal lang eh. Normal lang yung mga lods. Sa araw-araw yan, ganun ang ibon. Yan, shoutout sa mga may ibon. Di ba mga lods, mga may ibon? Normal yun, sa araw-araw, ganun yun, nangihinuto yun. Pero pag ang ibon pumapangit na yung balahibo, ayan, may kuto yan mga lods. Sabihin, maraming kuto yan. So sa atin, iniiwasan na natin yun kasi nangyari na sa atin ng araw yan. Kaya totally monthly tayo nag-spray. Minsan 3 weeks pag sinipat, pero monthly. Kaya lagi tayong may stock na mga lods na pass out. Kasi siyempre, unang-una mga lods, hindi lang naman habol natin to kita. Hindi. Parang huli na nga lang yan eh. Last priority na yun mga lods. Ang mga ibon na to mga idol, natin to hobby. Stress reliever kumbaga. Okay, may bibili, di pagbenta. Di ba? Ganun lang naman yun. Pero hindi ang target natin eh. Kaya ka nag-ibon para kumita ng kumita, hindi. Ayan, yung mga pumapasok sa mga channel, yan yung gawain yan. Yan yung habol niya kasi nga hindi na makontento eh. Di ba? Namamasok na ng ibang Ganun yun mga lods. Pero tayo hindi natin gagawin yan. Kasi unang-una, hindi naman ganyan kalaki yung presyo ng mga ibon natin. Di ba no? Alam natin yun eh. Tapos mabuburaot ka pa sa iba. Naku po ang pangit nun. Napakapangit. Kaya sa konting halaga maninira ka ng diskarte ng iba. May balik yun eh. Mga ganyan masama yun. Kaya tayo mga lods, pati kayo sana huwag niyong gagawin yun. Kasi tayo mga mag-ibon, sa gusto nyo, pagdating ng araw, mag-out kayo niyan binigyan tayo ng isip ng Diyos mga lods. Di ba no? Kanya-kanyang diskarte. Bakit ka pupunta sa diskarte ng iba, di ba no? Pwede kang manggaya, walang bawal doon. Pero yung pasukin mo pa yung channel ng iba, yan, lalo na sa FB mga lods, talamak dyan. Grabe yung dyan, labanan dyan. Kaya ako ayoko dyan Minsan may nagsasuggest sa akin, hindi ako pumapasok dyan kasi galing na ako dyan, nakita ko yung maling sistema. Maling sistema dyan. Siguro, kung mamahalin yung mga ibon ko, may pupuntahan ako mga grupo, yun talagang mga kilala. Di ba no? Pero kung yung mga grupo-grupo, tapos sila nag-aaway-aaway dyan, huwag na lang mga lods. Kakaroon lang tayong kaaway dyan. Ako, kontento na dito mga idol. Ayan, kung walang kumuha, okay lang. Di ba? Hindi iparapol. Ganun lang naman yung mga lods. Pag may kumuha, di salamat. Ganun lang yun. Hindi ko kailangan mamburaot sa ibang channel, papasukin mo, lahat Ako, tsak na tsak ko, hindi lang ako pinapasok ng mga yan Siguro, nakikita nila yung mga usapan natin, mga lods. Ayun, kinakana. Sama yun kung nasa Balintawak ka, kasi ako marami akong barkada sa Balintawak Mga tropa ko dito. Kung baga sa nagtitinda ano ba ito, kangkong ang tinda, pares kangkong. Sabi nung isa, nagtanong sa'yo, magkano yung kangkong? Sabi mo, 30 ang tali. Halimbawa lang ito mga lods. Narinig mo ngayon. Babanat ka ngayon, sasabihin mo, wag dito. Wag dyan, dito, 20 lang. Baka saksakin ka dyan. Yan ang dyan, yan yung mangyayari dyan. Kasi sinisira mo yung ng tao. Hanap buhay niya, kung hanap buhay man yun. Ganun yan mga lods, kaya ako ayoko yung mga kaya yung nakarang vlog natin, yun nga, nabanggit ko nga na sa chat na lang kayo sa messenger. Siguro pinaka na lang, location, gano'n. Ngayon, bahala na siya kung susunod pa rin siya. Yung problema na niya yan mga idol. Okay mga lods, yun lang yan, nasingit ko lang kasi minsan hindi maiwasan Parang parang siyempre tao tayo, nakakaano rin ang ulo yun mga
Nakakainit din ang ulo sa totoo lang. Kasi, ewan ko ba, ayoko na lang maano mga lods sa pasensya na. Kasi ano lang, hindi lang isa to pati sa ano pati sa dito sa ano, yung sa chat. Meron nga sa akin, nagtuturo pa, tinuturuan ako, gawa daw ako ng ano, ng group chat. Sa loob ko loko-loko to, tuturuan pa ako. Alam ko naman kung ano yung motibo niya. Ito mga lods, ito yun, motibo ng mga ganito. Uutusan nga gumawa group chats kasi alam niya, kumbaga sa sales talk, mahusay kang mag-sales talk. Nakikita niya siya, hindi marunong. Utusan nga niyang gawang group chat, tapos papasok siya, makikilala niya lahat ng ano, ng, kumbaga, kung matatag mga kliyente, yayariin niya yun lahat. Ganun yun mga lods. Kaya, ano yun, bulok na sistema sa akin yun mga lods. Alam ko na yung mga ganun. Kaya, ngayon minsan natatawa lang ako na sabi ko, tuturuan pa ako na itong kulokoy na to. Ngayon minsan natatawa lang ako. Kaya, minsan nakikita ni Commander, ito, sabi ko, tingnan mo to. Sabi na rin, wala nang pansinin yan. Alam mo naman na yung mga ganyan. Sabi ko, oo nga, sabi ko, sinasabi ko lang. Yun lang kaya lang minsan mga lods, hindi natin maiwasan na hindi rin mainis minsan. Siyempre, tao tayo mga lods. Harap-harapan Kaya ano yan, magmula sa araw na siguro na to mga lods. Lahat ng mga ganyan, i-remove ko yan. I-remove ko kasi kung subscriber man yung mga ganyan, hindi ko kailangan yung mga ganyan mga lods. Hindi makakatulong sa channel natin yan, makakasira sila. Kaya lalo ako magbabantay niya. Pag nakita kong may kakulitan, i-remove ko yan. Karapatan naman natin yung mga ito. Okay mga lods, pasensya na uli kasi wala kasi kanina meron na naman nagchat-chat share rin yun share rin yun kasi maraming alias yung mga yan Parang yung pinuna ko dati na parehas yung account niya. Yung pinasok ko, sabi ko, ewan ko ba, huwag na natin pag-usapan mga lods. May tao talagang mga ganun sa mundo. Ayaw mabuhay ng parehas. Okay mga lods, hanggang dito muna at pasensya na. Kung medyo nakakapag-release man ako ng kasi siyempre, alam ko makakatulong sa inyo yan para pag dumating yun sa party nyo, pag kayo na yung nag-ahot ng may mga ganyan, masasabi mo, ito yung sinasabi ni Idol o ni Lods. Di ba na? Ganun lang yung mga Lods. Makakatulong pa rin sa inyo yan, yung mga sinasabi ko. Okay mga Lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.